buhay. Now, laliman natin. Paano nga ba natin ma-overcome ang peirasmos ng buhay, pagsubok at tukso? Number one, sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, dependence. Ibig sabihin, ito po ay pag-rely mo sa Diyos. Ang ganda ng prayer ng Panginoong Hesus, Matthew 6:13, and lead us. Ibig sabihin ay parang, Lord, pangunahan mo kami. Lord, ikaw ang manguna. Ito yung prayer na pinaka-humble. Dahil ito po'y prayer ng pag-amin. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, Nanak, you can handle temptation. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ganito ang inyong panalangin, ilayo mo kami. It means, ito'y prayer ng ganito, Lord, kilala ko ang sarili ko. Lord, alam ko po kung saan ako mahina. Lord, may area po ako na mabilis bumigay. Kaya ang prayer mo'y ganito, Lord, wag mo ko dadalhin sa sitwasyon na babagsak ako. Lord, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko during hard times. Alam niyo po, yung po pala'y pwedeng prayer. Yung panalangin na, Lord, wag mo akong dadalhin sa sitwasyon na alam mong babagsak ako. Hindi ka lang nahingi kay Lord ng protection. Kung hindi sinasabi mo talaga kay Lord, Lord, wag mo akong dalhin sa sitwasyon na yon. Alam niyo po ba, pride ang hindi pagsasabi kay Lord na, Lord, ilayo mo ako sa tukso. Lord, ilayo mo ako sa mga pagsubok. Dahil yan ay feeling mo yan, minsan pag everyday hindi ka nagpe-pray ng ganyan, hindi mo yung sinasabi kay Lord, parang feeling mo kagaling mo na. Parang kayang-kaya mo na ang peirasmos ng buhay. Parang kaya mo na ang tukso, parang kaya mo na ang pressure. Pag hindi mo ito sinasabi, dahil ba saan? Dahil you have title, hindi, sanay na ako, pinalaki akong ganito, sanay na ako sa lahat ng pagsubok. Dahil ba expert ka na sa daily routine mo? No. Ito'y dependence kay Lord. Kahit pa ikay magaling, kahit pa ikay malakas, kahit pa ikay kung sino man, kailangan mo pa rin everyday sinasabi kay Lord, Lord, wag mo kong ilagay sa sitwasyong mapapalayo ko sa iyo. Hindi pa yung sabihin, nako, sa lalim na ng pagkakatanim sa akin sa simbahang ito, hindi na ako babagsak sa pagsubok. No, it's your everyday dependence to God. Lagi ka pa rin lalapit. 1 Corinthians chapter 10:12. If you think you are standing strong, be careful not to fall. Kung iniisip mong ikaw ay malakas, abay, mag-ingat ka dahil baka ikaw ay biglang mahulog. Inuunahan na agad lagi, wala pa ang peirasmos, wala pa ang tukso, wala pa ang pagsubok ng buhay. Inuunahan mo na si Lord, Lord, wag mo na doon. Sometimes kasi lagi tayong may self-confidence. Okay ako, kaya ko. Kaya minsan hindi na tayo nagpe-pray. Sa harapin ko ang buhay ng ako laang, haharapin ko ang araw ng ako laang. Hanggang mamaya, pag pumitik ang peirasmos, pag pumitik ang tukso, pag pumitik ang pagsubok ng buhay, yan na, mararamdaman na, masakit pala. Mamaya may isolation na. Mamaya pagod na. Mamaya in pain na. Kaya minsan ang enemy nakakapag-take ng opportunity kapag ang isang tao pakiramdam niya yung malakas siya. Ang enemy hindi nagtitake ng opportunity sa panahong ikay mahina lang. Dahil pa ikay mahina, kay Lord ka nagre-rely. Pag ikaw ay malakas, hindi ka na nagpe-pray. Kay Lord, lagi na lang akala mo, kaya mo na. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, mag-pray ka. There is something about temptation. At ang gamot lamang po'y panalangin. Ang gamot lamang ay pag-rely sa Diyos. It is your dependence to God. Sa Matthew chapter 26, sina Jesus, ang kanyang mga disciple, ang mga yan po ay nag-uusap-usap. So si Jesus, nagsabi na si Jesus, kapag namatay ang pastol, maghihiwalay ang mga tupa and so on. Aba, sabi ni Peter, aba hindi Lord. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Alam niyo yun, yung istorya na yun? Si Peter, sabi ng Panginoon Jesus siya, dadating ang time, i-deny mo ako. So, this is the point. After noon, kasama ni Jesus ang 12, si Jesus pumunta ngayon sa garden, ang Gethsemane. Kasama niya yung tatlo. Habang si Jesus humiwalay, siya po ay nagpe-pray. Si Jesus nagpe-pray. Pagbalik niya, nakita niya yung tatlo, tulog. Kaya ginising ni Jesus, itong sinabi niya,
Matthew 26, verse 41. Keep watch and pray, so that you will not give into temptation, for the spirit is willing, but the body is weak. Ang sabi ng Panginoon sa tatlo, aba kayo magbantay at magpray, para hindi kayo matukso. Ang espiritu'y handa, pero ang katawan ay mahina. Alam mo, yung tatlo, natulog uli. Hindi pinakinggan si Jesus, natulog uli. After lamang ng ilang oras, ayun na, si Peter na, bumagsak na, saan? Sa temptation. Bumagsak na sa peirasmos. Yung sinabi niyang, Lord, hindi ko kayo iiwan. Alam niyo po, hindi yun umabot ng 24 hours. 6 hours lang ang kinailangan ni Peter, maya-maya itinanggi niya na ang Panginoong Hesus. Kaya sabi mo sa kayo nasa kaliwat kanan, don't forget to pray. Amen? Yung akala ni Peter, hindi, Lord, katabi niya si Lord kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Sinabihan na ng Diyos, keep watch and pray. Ang espiritu'y handa, pero ang katawan ay mahina. Now, sa Matthew chapter 6:13, pinakita po ang dalawa nating kaaway. Again, yan po ang ating verse na pinag-aaralan. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Dalawa ang kalaban ng tao. Una, internal, or ibig sabihin, our flesh. Huwag mo kaming hayaang matukso. So, ibig sabihin, self ang kalaban doon. But deliver us from the evil one, that is external, that is Satan. Amen? So, ibig sabihin, dalawa ang kalaban ng tao. Itong flesh natin, itong katawang lupa natin, itong weak, itong nature natin na to, sinful nature, weak ito. Ito yung nature natin, ang part ng buhay natin, na gustong-gusto laging umalis sa pader ng Diyos. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, hindi ikaw yon. Yung paragang, lagi na lang pag meron nangyayari, lagi nang ang gusto agad iaalis lagi sa pader ng Diyos. Ito yung old self natin, na ito yung selfish, proud, madaling ma-open, gusto'y control, naghahanap lang ng pleasure, comfort, and rebellion. Ito yung ating old self. So, ibig sabihin, inside you, hindi pa si Satan ang tunay mong kalaban. Ang una mong kalaban, yung sarili mo pa lang. Amen? Kaya sabi ni Jesus, do not lead us into temptation. Ibig sabihin, dahil alam ng Panginoong Hesus, mahina ang iyong katawan. The body is weak or the flesh is weak. Kaya para yan ay lumakas, kailangan dyan, ang iyong espiritu ay pagtibayan mo. So inside you, may labanang nagaganap. Galatians chapter 5 verse 17. The sinful natures want you to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. Yan na. And the Spirit give us the desire that are the opposite of what the sinful natures desire. These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intention. Ibig sabihin, ang sabi doon, ang espiritu mo ay kinokontradict yung gusto ng flesh. Yung flesh mo, kinokontradict yung gusto ng espiritu mo. Kaya sabi doon, these two forces are constantly fighting. Ito'y laging merong laban inside you. Kaya sabi ng Diyos, ang body ay mahina. Ang espiritu'y handa. Kaya kailangan ng daily dependence to God. Hindi kaya ng self-will mo, hindi kaya ng decision mo lang, okay, na mapagtagumpayan ang peirasmos, ang tukso o ang trials. What you need is God. Amen po ba? Si flesh at si self, lagi ko po itong sinasabi sa inyo, ito'y magkakampi. Kaya nga minsan, kahit mahal mo si Lord, meron pa rin part ng buhay mo na hindi mo maisuko kay Lord. Kahit gusto mong mag-pray, tinatamad ka pa rin mag-pray. Kahit gusto mong magpatawad, nagagalit ka pa din. Kahit gusto mong lakaran ng holiness, nalakad ka pa rin sa secret sin. Gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, at the same time, gusto mo ring masunod ang kalooban mo. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, ang gulo-gulo mo. There is something in us, yun yung sinasabi, Galatians 5:17. There's two forces are constantly fighting. Now, if you want to help the Spirit,
you need to pray. Pag hindi ka nagdi-depend kay Lord, ang nagpipid lagi ay ang iyong self, ang iyong katawan, ang gusto lagi. Kaya minsan si Satan hindi niya inuubos ang kanyang lakas para atakihin ka. Dahil minsan ang kaaway ay nakatingin na ang naglalaban lang muna ay ang sarili mo. Kaya yung prayer na, Lord, wag mo kaming hayaan, ito ay prayer na sinasabi mo kay Lord, na Lord, wag mo akong dadalhin sa sitwasyon na ang aking katawang ito, ang aking flesh ay mag-collapse. Ito ay prayer ng hindi takot. Ito ay prayer ng matalino. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin ang kanyang sarili. Kaya ang pwede lang tumalo sa kanyang sarili ay ang presensya ng Diyos. Lord, mahal kita. Pero Lord ilayo mo ako lagi sa sitwasyon na pwedeng bumagsak ako. Kasama yan lagi sa daily prayer mo. Your dependence to God. Laging kasama sa prayer na Lord, iligtas mo ako sa masama. Kapag nasunod na si flesh, yan na, nag-aabang na si Satan para ikay magkasala. Si Satan, hindi niya kayang basahin ang isip mo. Pero kaya niyang makita ang mga galaw mo. He knows everything. Kaya alam niya na yun nako, itong taong ito hindi na nag-pray. Feeling niya siya'y malakas. Mamaya si Satan yan nag-give na sa temptation, bumagsak na ang iyong katawan, yun na. Biglang yung evil one naman ang magte-take over. Alam niya na pag sugatan ka na. Alam niya na pag na-insecure ka na. Alam niya na pag mag-isa ka na. Alam na niya pag wala ng guard. Kaya yung napid mo sa self mo, palalakihin yun ni Satan. Remember this, 3 lamang naman lagi ang way ni Satan na sobrang favorable kay flesh. Kung ang atake ni Satan ay against kay flesh, magagalit tayo kay Satan. Ang attack lagi ni Satan, laging against sa spirit, not against the flesh. Nagigets niyo ako? Kasi nga, ang gusto ni Satan, ang flesh mo ang bumigay. Dahil pag bumigay ang flesh mo, papasok na ang tao sa pagkakasala. Okay, ito lang po ang kilos lagi ng kaaway. 1 John 2:16. For everything in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon or sinasabi ni Jesus, ganito lang lagi ang atake ng kaaway. 3 lamang yan. 3 lamang lagi ang kinikilos ng kaaway. Una, the lust of the flesh. It is the feeling ng I want to feel good. I want to feel good. It is more than po sa mga sexual things. Ito po ay pag-satisfied ng flesh outside God's will. Iyan yung want to feel good na inaano ni Satan. Nandito ang pleasure, nandito ang comfort. Mamaya, nandito na ang addiction, nandito na ang laziness, mga uncontrolled desire. Alam nyo po, itong ating katawan lupa, itong ating sinful nature, ayaw nito ng waiting. Gusto nito agad-agad. Gusto nito ngayon na. Gusto agad nito, yung deserve niya agad. Gusto agad nito, meron na agad mapil. Kaya pag ang isang tao bumagsak sa peirasmos na yon, sa pagsubok na yon, okay, si Satan, okay, pinid mo na yung sarili mo, okay, i-deliver ko yung gusto mo. Are you getting the point? That is what we call the lust of the flesh. Anything that I want to feel good outside sa will ni Lord. Another thing, the lies of the eyes. I want to have that. Sana all. Yung mga lagi mo nakikita, ito yung mga desire na pumasok sa iyong mata, na lagi mong tinitingnan hanggang na-imagine mo na nang na-imagine. Papasok dito ang alin, mga comparison, inggit, greed, insecurity sa sarili, even ang pagiging materialistic. Iyan po ay pasok sa pwedeng gamitin ng kaaway. Lagi na yung sana lagi na yung bagay yun sa akin. Bumagsak ang isang tao dahil sa kanyang nakita. O another thing, ito naman ang laging ginagawa rin ni Satan, the pride of life. Ibig sabihin, I want to be above. Hindi naman ito minsan ay hindi mukhang mayabang, hindi ito mukhang nantatapak ng tao, pero ito ay punong-puno ito ng ego. Ito ay self-glory, punong-puno ng validation, gusto lagi recognition. Laging ang salita ay mas magaling siya.
Laging si ako nga. Sometimes ministry pride. Mas banal tayo, mas malago tayo, mas holy tayo, mas anointed tayo. Lagi niyo pong tatandaan, tatlo lamang ang way na ginagawa lagi ni Satan. The lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Anything I want to feel good, I want it now, I want to be above, iyan po lahat ay pumapasok. Na kapag hindi mo natulungan ang iyong sarili, babagsak si flesh sa temptation, and then si Satan magde-deliver ng mas ikababagsak mo pa. Hindi po yan nagbago. Mula kay Eva, kung paano niya inatake si Eva, pinakitaan niya ng mas maganda. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Alam mo ba, pag kinain mo yan, hindi naman kayo mamamatay. Pag kinain mo yan, magiging kapantay mo ang Diyos. There is something na meron laging gusto ma-achieve. Sa Matthew chapter 4, nung si Jesus ang tinempt ni Satan, yun din. Lust of the flesh, anong ginawa? Yang bato, gawin mong tinapay. Lust of the eyes, dinala si Jesus sa mas mataas. Sa mas mataas na lugar at sinabi, i-offer ko sa iyo mga, ikaw ay tumalundi yan. At titingnan natin kung ililigtas ka ng Diyos. Tapos dinala si Lord sa pinakamataas pang place at sinabi kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang kaharian. That is the pride of life. Hindi nagbabago ang atake ni Satan. Laging dyan lamang umiikot. Kaya pag mas pinipid ng tao ang kanyang sarili, mas nakakakilos ang kaaway. Mas gusto ni Satan yung feeling mo malakas ka, pero bagsak na spiritual life mo. Mas gusto yun ng kaaway. Wala, hindi ako nag-pray, parang wala nangyari masama. Okay lang pala hindi mag-pray. Wala, hindi ako humingi ng tulong kay Lord para namang okay, para mas okay, para mag-ganon yung feel. Mas gusto yun ng kaaway. Yung mukha kang malakas, feeling mo'y malakas ka, pero ang tunay, bagsak na spiritual life mo. Tandaan mo, hindi mo kayang talunin si Satan ng iyong self-confidence. Kung si Satan ay mayabang, mas mayabang ako. No, you can do that. Si Satan ang pinakamatindi sa lahat. Kung si Satan ay manloloko, mas manloloko ko. No, si Satan na yung lahat. Kayang-kaya niyang mag-manipulate ng tao. Kaya, ang kailangan mong gawin is everyday dependence to God. Lord, please guide me. Lord, ilayo mo ko ha. Mahalaga ang everyday prayer and devotion. Kailangan mo ito. Lagi mo sinasabi ito kay Lord. Lord, kailangan kita. Lord, iiwas mo ko. Huwag mo akong dalhin sa sitwasyon na babagsak ako. Amen? Number 2, discipline. That is the next D. Discipline. Matthew 6:13, and lead us not into temptation. Hindi sinabi ng Panginoon na, Lord, tulungan mo akong mag-stay. Tulungan mo akong magtiis. Ang sinabi doon, ang prayer ay, alisin mo ako, ilayo mo ako. Ibig sabihin, avoidance is spiritual wisdom. Minsan kasi nakikipaglaro pa tayo sa tukso. Minsan talagang nalapit pa tayo. Minsan gusto pa talaga nating i-challenge ang ating sarili kung kaya. Tandaan niyo po ito, biblical wisdom ang tumakbo. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, run. Anong pwedeng gawin? Hindi mo kailangan lagi ng matinding spiritual warfare. Pupunta ka sa church at Lord, pinag-pray ko itong mga temptation na ito. Everything. Ikay na'y umiyak na lahat. Lord, pinuputol ko na. Everything and so on. Then paglabas mo ng church, wala ka rin namang ginawan changes. Sometimes you don't need. Not everything is meant to be resisted. Some things are meant to be escaped. Ang pinakamagandang gawin, tumakbo, mag-delete, putulin, umamin, humingi ng tulong, umiwas. Hindi mo kailangan ng malalim na warfare. Minsan, ang kailangan mo lang, huwag ka nang mag-reply. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, huwag ka nang mag-reply. Hindi mo kailangan ng maraming warfare. Hindi mo kailangan ng mga verses. Minsan, ang kailangan mo lang, huwag ka nang mag-reply. What you need sometimes is wisdom. Si Joseph, tumakbo sa tukso, hindi na nakipag-negotiate. Hanapin mo na agad ang exit door. Alam mo, sa labanan ng tukso, ang nananalo ay yung tumatakbo. Amen? Hindi yung nakaisa. Ang lumaang nanalo ay yung tumakbo. Sometimes kasi binabaliktad natin ang pairasmos.
tukso at trials. Sometimes, ang tukso ang hinaharap natin, ang pagsubok ang tinatakbuhan natin. Sabi mo sa'yo, nakasalawat ka na, parang ikaw yon. Ang tukso ang hinaharap, ang tukso ang hinaharap, ang pagsubok ang tinatakbuhan. You need to understand this. James chapter 1 verse 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know the testing of your faith produces perseverance. Yan pong James chapter 1, 2, and 3, yan po'y peirasmos. Ibig sabihin, ang tinutukoy dyan na temptation, trials. At ang purpose ng trials ay ano? May transformation. May test na hinahayaan ni Lord para maayos ang karakter mo. Para ma-prove ang iyong pananampalataya at maitama ang iyong puso. Kaya minsan may pagsubok na hinahayaan ng Diyos para ikay maayos. Sanay na mga e-group leaders dito. Pag ang mga yan may pinagdadaanan, ano lagi kong sinasabi? Passive purification. Ibig sabihin, sinasala kung ang pananampalataya mo'y tunay. May mga pagsubok na inaalaw ang Diyos para ikaw ay mas mag-mature, para ikaw ay mas umayos. Ibig sabihin, may pagsubok, may peirasmos na galing kay Lord. But also, you need to understand this. James chapter 1, verse 13. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ano ibig sabihin? May peirasmos na hindi galing sa Diyos. May tukso na hindi galing sa Diyos. Pag may sitwasyon na dadurog sa iyo, pero mas nalapit ka kay Lord galing yan. Pero pag merong sitwasyon na okay ka, pero nalayo ka sa Diyos, kay Satan galing yan. Amen? Nakikita mo ito kapag ang pagsubok galing kay Lord, kahit may pinagdadaanan, kahit under pressure, ang bunga mas nalakas, mas nakakapaglingkod, naiyak pero nagpapatuloy. Amen? Nabagal pero nalapit. Ang bunga ng temptation ay wasakin ka. Yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa ngayon. Naalisan ka na ng desire. So every day, you need to understand this. It's either you will face peirasmos. May pagsubok na pwedeng ilayo ka kay Lord, or may pagsubok na pwedeng maglapit sa iyo sa Diyos. Same nang ginagawa, pero magkaiba ang bunga. Ito lang week na ito, kami po ni Pastora ay nagwo-walking para kahit papaano pumayat ng kaunti. Alam niyo ho, habang kami nagplano mag-walking, may niyaya kami mga leader dito sa church. Sabi ko, tara naman mag-walking at samahan nyo kami ni Pastora. Kami umuwi, palit kami ng damit, pagbalik namin dito, syempre, nakapang-walking, naka-shoes, naka-short, everything na pang-walking. Yung kasama namin, tsinelas, polo shirt, yung ano lang, typical na... Now, the point is this. Parehas kami naglakad. Kung anong layo na nilakad namin, sila ding layo ng nilakad nila. Ito matindi. Nung bumalik na dito, Pastora Rica, tubig. Yung kasama namin, royal. Kasama namin, soft drinks. Hindi sabi nga di sayang ang lakad nyo. Alam mo, ang pinopoint kasi Garne. Kahit magkaparehas tayo ng nilakad, magkaiba tayo ng purpose. Are you getting the point? Kahit magkaparehas ang pinuntahan namin, magkaiba ang nakikita namin. Ang nakikita ni Pastora, siya gusto niyang pumayat. Amen? Kaya that same walk, pagdating niya dito, self-discipline pa rin, tubig lang. Amen? Yung kasama namin, ayaw nila nun. Kaya lang sila sumama, hindi para sila pumayat. Kaya lang sila sumama, sumunod lang sila sa sinabi namin. Kaya ang reward nila, pagka uwi, kailangan may royal sila. Nagigets nyo? Na-request pa nga ng Lomi. Nagigets nyo? Parehas ng nilakaran. Pero pagdating sa dulo, bakit nagkaiba ng way ng pagkuha ng reward? Nag-iba ng way ng pagkuha. Kasi magkaiba sila ng goal. Yung isa gusto pala pumayat.
Yung isa, kaya lang naman pala naglakad kasi sumunod sa utos. Kaya nirewardan ang sarili ng royal at ng lomi. Nagegets nyo? Now, ito kasi yon. Pwede palang same scenario pero different outcome based sa laman ng iyong isip. Sa Luke chapter 23 verse 39 to 43, ito na po ang Panginoong Hesus ay nakapako sa cross. Meron din siyang kasama nakapako sa kaliwa, meron nakapako din sa kanan. Ibig sabihin, yung dalawa nakapako sa kaliwa at kanan, pareha sila na sitwasyon. Yung isa, sabi kay Lord, di ba ikaw ay Diyos? Iligtas mo nga ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Sabi naman nung isa sa kabila, huwag mo siyang ganyanin. Tayo ay karapat-dapat lamang na ipako pagka tayo makasalanan. Ngunit siya, wala siyang kasalanan. Sabi niya sa Panginoong Hesus, pag ikay naghari na, ako'y iyong isama. Kaya ang Panginoong Hesus ay tumingin sa kanya at sabi ng Panginoon ay ikay aking isasama. Are you getting the point? This is the point. Parehas silang nakapako. Yung isa nakapunta ng langit. Yung isa sumama sa Diyos. Yung isa bumagsak sa pain. Bumagsak sa peirasmos. Ano lang ang gusto? Yung temporary relief. Kung Diyos ka, iligtas mo kami ngayon dito. Yung isa nagtingin ng mas malayo. Pag ikay naghari na, isama mo ko. Are you getting the point? Ibig sabihin, kahit pala tayo minsan ay magkakaparehas ng ginagawa, ang tanong, gaano kalayo ang tinitingnan mo? Ako ho ay nagdi-disciple dahil gusto kong ipakita sa crush ko na sila nga, naalagaan ko. Siya pa kaya? Malapit lang ang tingin. Ba't ka nagdi-disciple? Para sa kaharian, para kay Lord. Kahit walang iba nakatingin, para kay Lord. Are you getting the point? Parehas ng ginagawa, magkaibang puso, magkaibang result. Kailangan mong i-discipline ang iyong sarili. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, labanan mo ang kilig. Tama? Dahil pag nanalo ang kilig, di ka na makikinig. Lagi mo itong tatandaan. Any action na desisyon na laging palayo sa Diyos, hindi sa Diyos yan. Kahit mukhang sa Diyos galing. Hindi po muna ako pupunta sa church, hindi po muna ako maglilingkod. Ayusin ko lang po muna ang aking puso, ayusin ko lang po muna ang aking sarili. Pakiramdam ko po'y ganito. Kapatid, kahit pa anong ganda ng explanation mo, kung yan ay palayo sa Diyos, hindi sa Diyos yan. Kahit pa yan ay mukhang maganda, kahit pa yan ay mukhang ayos, kahit pa yan mukhang ikaayos nga naman. Pero any decision na si Lord ang maiiwan, any decision na ikaw mag-i-step back ng kaunti, papalayo kay Lord, hindi sa Diyos yan. Amen? Be disciplined. Dalawang Kristiyano na wala ng trabaho, yung isa nag-complain, nag-inom, sinira ang sarili, nag-focus sa nawala, pumasok sa sin. Yun ang response niya kay Lord. Yung isa naman, naniwala pa din na si Lord ang provider. Mas sumimba, mas lumapit kay Lord kahit nasasaktan, mas nag-focus sa promise. Ang result na, natagpuan niya ang inihanda sa kanya ng Diyos. Amen? Sabi mo sa iyo na sa kaliwat kanan, piliin mo lagi ang Diyos. It's about discipline. Lagi mong supingin lagi ang iyong sarili. Huwag mong ahayaan na mahulog ka at mawala ka sa Diyos. Remember this, ayaw ni Satan ng maturity. Gusto niya, 5 taon ka na sa church, same. Kung ikaw noon ay kapag nagtatampoy, hindi na na-attend. At hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong way. Ako magtatampoy, hindi na ako uli a-attend. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, disiplina. Huwag nang ilagay ang sarili doon. Turuan na agad, ilaban na agad ang sarili. Are you getting the point? Anything na iyong ginagawa na palayo sa Diyos, hindi yan sa Panginoon. Number 3, last D. Deliverance. Matthew 6:13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Kasama sa prayer, nandun na po tayo sa deliver us from the evil one. Okay. Kasama na sa prayer ang warfare. Pinakita ni Jesus na meron talagang enemy. Kaya nga sa Tagalog niya, iligtas mo kami sa masama.
lagi mo itong tatandaan. Bakit ang prayer ni Jesus, iligtas mo kami sa masama? Hindi sinabi ni Jesus na kaya mong iligtas ang sarili mo. Ang meron lang kakayanan na magligtas sa iyo sa kamay ng kaaway ay ang Panginoong Jesus. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya ang prayer ay, Lord, iligtas mo kami sa masama. Anong pagsasabi doon? Lord, hindi ko kaya ang kaaway ko, pero kaya mo siya. Kahit ang kaaway, kahit po si Satan, yan po tinutukoy dyan na evil one, that is Satan. Si Satan po ay under ni Lord. Amen? Ibig sabihin, kahit si Satan, walang kakayanan, kung anong iutos ng Diyos, yun ang mangyayari, yun ang magaganap. Kaya lang nakakilo si Satan, hindi dahil kay Lord. Nakakilo si Satan sa buhay natin because of our free will. Now, si Satan, yan po'y laging nag-iintay lamang ng opportunity. Iniintay niya na mawala ang iyong spiritual level hanggang ikay bumagsak na doon sa tatlong uri ng flesh. Eyes, lust of the flesh, and then the pride of life. 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway niyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, Satan, nag-iintay lang po yan ng opportunity. Kailan kaya ang taong ito ay bibigay? Kailan kaya ang taong ito ay medyo mag-i-step ng kaunti outside the presence of God? At alam nyo ho ba, every time na tayo merong ginagawa, si Satan ay lagi yung nakabantay sa atin at lagi ay sigaw ng sigaw sa langit. Ibig sabihin, si Satan, ang ibig sabihin po ng pangalan ng Satan, accuser. Pahayag chapter 12 verse 10. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Ibig sabihin, si Satan, yan po day and night, yan ay nasigaw sa langit. Uy! Yung anak mo, yung umatid ng Sunday, umatid ng MGR, umatid ng mga spiritual ignition. Oh, meron na, ito na ang ginagawa. Alam nyo ho, si Satan, ang hold niya sa ating kasalanan. Every day, yan ay sigaw na sigaw sa langit. Oh, anak mo, ganito ang ginagawa. Naghahanap yan ng mga legal ground. Parang kung sa kaso, naghahanap yan ng mga ebidensya na deserve tayong ipakulong, deserve tayo sa consequences. Nagawa siya ng mga dahilan sa Diyos para pwede ka niya nang galawin. Kaya prayer, napaka-powerful ng prayer ng Lord, iligtas mo kami sa masama. Dahil, if hindi mo hinihingi kay Lord, na iligtas ka ni Lord, hinihingi ka ni Satan kay Lord. Uulitin ko. Kung hindi mo hinihingi sa Diyos, na ingatan ka ng Diyos, si Satan ang humihingi kay Lord para sa iyo. Nagigets niyo ako? Kung hindi mo sinasabing, Lord, hawakan mo ako, si Satan nataas ng kamay, ako nga hawak. Ayaw magpahawak, ako na lang. Yan ay nagpipresenta. Gets nyo? Si Satan ay, para mas malinaw, Lucas 22 verse 31 to 32, sabi ng Panginoong Hesus, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga tribo. Hiniling ni Satanas. Nagpe-pray. Nagigets niyo ako? Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Ibig sabihin, si Satan pala, pag hindi mo hinihingi kay Lord na iligtas mo kami, hindi mo sinasabi kay Lord na, Lord, hawakan mo ako, si Satan na nagsasabi, ako nga hawak. Binipresenta ang sarili. Bakit Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo? Alam niyo kung bakit? Mas nangingibabaw ang flesh kay Simon on that time. Hindi niya pinapakinggan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang lagi lang niya sinasabi kay Lord ay, over my dead body, ipagtatanggol ko kayo kahit anong mangyari. Meron nga sinasabing mas mahalaga si Lord. Nangingibabaw ang flesh. Kaya sabi ni Jesus, hinihiling ni Satanas na subukin kayo. Pero anong ginawa ni Jesus? Subalit, idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mong iyong mga kapatid. Ibig sabihin, in our behalf, merong dalawang nananalangin para sa atin. Si Satan ay nahiling na
pakagat. Si Satan ay na, ano na, patry naman dito, paano naman ang isa? And then si Jesus naman, nagpe-pray din sa atin, na ano, na ikay huwag manghina. Ibig sabihin, same situation, dalawang Peirasmos. Dumadaan ka sa pagsubok, ang pinagpe-pray ni Jesus, tumibay ka. Ang hinihiling na Satanas, bumagsak ka. Another example. Si Job. Si Jesus, si Satan, yan ho'y nag-iikot-ikot. And then, sabi ni Lord Job chapter 1. Sabi ni Lord nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Yun ay naiwas sa masama. Yun ay mabuti, yun ay walang katulad, yun ay nasamba sa akin. Ang sagot naman ni Satan paano'y pinagpapala mo? Paano'y inaalagaan mo? Pinagpapala mo lahat ng ginagawa at halos punuin mo ang kanyang kayamanan. Dito nakita natin ang dalawang pinakamalaga. Kapag si Lord pala masaya sa tao, pinagpapala niya ang tao. Alam mo, sabi ni Lord kay Satan, kita mo ba yung anak kong si Job? Yun ay mabuti, yun ay hindi nagawa ng masama, yun ay ano. Ang nakikita ng Diyos, yung ginagawa mo. Ang nakikita ni Satan, yung nasa likod naon, yung pagpapala. Kaya ka lang naman sinasamba niyan dahil nga pinagpapala mo. Ibig sabihin, si Satan ay walang karapatang galawin si Job. Kasi kung nakikita na ni Satan na kayang pagpalain ni Job, ni Lord si Job, bakit hindi niya agad patayin? Bakit hindi niya agad nakawin? Nagigets nyo? Bakit hindi pakialaman ni Satan, ang pagmamayari ni Job, nakikita niyang pinagpapala na ito? Simple lang. Kasi under you ni Lord. May authority si Lord sa lahat ng ari-arian ni Job. Kaya kahit si Satan, walang karapatang galawin iyon. Kaya, sabi pa nga ni Satan subukan mong alisin lahat ng kayamanang meron yan. At harap-harapan kanyang isusumpa. Alam mo, sabi ni Satan, gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mo lang siyang patayin. Ibig sabihin, may filter, may limit. You can do anything. Basta, huwag mo yung papatayin, ha? So, doon pa lang si Satan nag-start kumilos. Inubos lahat. Alam niyo na ho nangyari sa book ng Job chapter 1? Lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang tauhan, everything, maging mga anak, lahat ay patay. Pero alam niyo po, si Job patuloy na nag-worship. Sa last chapter, nangyari yon, Job chapter 1. Sa Job chapter 42, ito nangyari. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati nang ipinalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Now, this is the point. Si Lord talaga ang may authority ng lahat ng meron tayo. Amen? Kahit si Satan pala ay hindi yan pwedeng basta makialam sa kayamanan na meron ka. Pag yung kayamanan na yan ay sinabi ng Diyos, hoy, huwag mong papakalaman yung anak ko na yan. Bawal galawin ang aking anak. Ang Diyos ang naglalagay ng pagpapala, ang Diyos ang nagsasabing, sige, pwede nang kunin, at ang Diyos din ang nagsabi, pwedeng ibalik. Ito matindi. Walang kakayanan si Job na protektahan ang sarili niya kay Satanas. Amen? Amen? Walang kakayanan ng kanyang pera, walang kakayanan ng kanyang lakas, walang kakayanan ng kahit na ano. Nung si Satan na ang kumilos, ubos lahat. Kaya sasabihin ko sa iyo ngayong oras na ito, ang pwede lang gumalaw at ang pwede lamang kumilos sa ginagawa ng kaaway sa iyong buhay ay hindi yung galing mo, kung hindi ang kamay ng Diyos. Lahat ng action natin, meron po yung consequences. Si Satan ay pwedeng kumilos, pero ang kilos ni Satan ay hindi permanent, temporary, limited lang ang gawa ng kaaway. Kaya kasama sa prayer lagi, Lord, iligtas mo kami sa masama. Dahil hindi talaga kaya ng willpower mo, hindi talaga kaya ng sarili mo. Hindi kayang iligtas ka ng kahit na sino. Ang pwede lamang magligtas sa sitwasyon mo ngayon ay ang Diyos.
Ang Diyos lamang ang may kakayanang magbalik. Ang Diyos lamang din ang may kakayanang mag-alis. Now, balikan natin ang verse. Kakapit kayo. Matthew 6:13. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Alam niyo po yung word na deliver. Yung word na iligtas mo kami. Alam niyo po ba, ang Greek word po niyan ay rusai or rise. Nang ibig sabihin po niyan ay ganito, agawin mo, hatakin mo, iligtas mo sa marahas na paraan. Hindi ito simpleng, Lord, iligtas mo kami. Ito ho ay iyak. Ito ho ay violent na parang ganito. Parang pag ang isang bata nalulunod, yun ay urgent, kailangan mong hilahin agad. Nagigets nyo? Pag ang isang bata nalulunod, hindi ito pabebeng paghingi ng tulong. Hello po, busy po kayo? Bakit po? Yung kasama ko po nalulunod. Okay lang pong patulong po yung kasama ko, sir, nalunod. Patay na ata. Walang ganon. Nagigets nyo? Yung sinabi dyan ng rise, ibig sabihin, it is urgent. Lord, ngayon na. Lord, kilusan mo na. Lord, gawin mo na ngayon. Dahil pag meron kang kasamang alam mong nasa between life and death, pag may sunog, hello po, bumbero po ito, sir. Pwede pong kasi malaki po yung apoy, pero kaya po pag-gripo. Walang ganon. Pag alam mong it is between life and death, ang gusto mo na agad, urgent. Ang gusto mo na agad, kikilusan na agad. Ang gusto mo agad-agaran. Hindi nang, oh wait lang nga, lulunod ka. Practice breathing. Hindi ganon. Anong kailangan? Hihilahin agad, hahatakin agad. Yun po ay violenteng pag-rescue. Isang sundalo na napapalibutan ng kaaway and then biglang there is no other choice between life and death. Papasok ang helicopter sa gitna, kukunin siya. Ang tawag po doon ay rusay or rise. Hindi yung Lord, ingatan mo ko ha. Pag sinabi pala, Lord, iligtas mo ko, hindi ho yung, Lord, pag may time ka dyan sa langit, Lord, baka pwede lang. It is your 911 emergency word. Alam niyo yung 911? Pag kayo natawag, it means it's emergency. It means it is urgent. Kaya pag ikaw ay everyday, lagi mong sinasabi, Lord, iligtas mo kami. Ang langit ay nakaabang at ready ka na agad kunin, ready ka na agad atakin. Hello? Sino ho dito ang excited ngayong oras na ito na alam niya sa kanyang sarili, ito yung panahon ng paghatak. Ito yung panahon ng paghila. Hindi ito yung pabebe. Hindi ito yung parang, Lord, may pinagdadaanan na po ako. Pag sinabing rusay, pag sinabing rise, ang ibig sabihin nun, Lord, may pinagdadaanan ako, hilahin mo na ako dito. Ito'y panggigigil. Ito'y pagsasabi sa langit, urgent. Ito'y now na. Ito ay prayer na alam mo sa iyong sarili. Si Satan para kang sinasakal at ikay sumisigaw. Lord, halbutin mo na ako ngayon. Lord, kunin mo na ako ngayon. Bakit deliver us? Bakit rise ang ginamit ni Lord sa prayer pattern? Hindi ito simpleng, Lord, protect me. Kung hindi, Lord, kunin mo ako. Kundi, Lord, hawakan mo ako. It means, may nakahawak sa iyo at every time na sinasabi mo, Lord, deliver us from evil. Lord, tulungan mo ako. Ang sinasabi mo kay Lord, Lord, putulin mo yung mga kamay na yan, Lord. You are rescued by force. Lord, iligtas mo kami sa masama. Ibig sabihin, alam mo sa iyong sarili, may kaaway, may danger. At alam mo sa iyong sarili, kamay lamang ng Diyos ang hahawak sa iyo ngayon at iaangat ka ng Panginoon. Hindi ito pabebeng, Lord, tulungan kami. Kung hindi, ito ay desperadong tawag na sinasabi mong, Lord, kaharap ko si Satan. Lord, kumikilos ang kaaway. Ika'y laging sumisigaw, Lord, kailangan kita. Lord, rise. Lord, rusa.
Ano ibig sabihin? Lord, agawin mo ako sa porn na pinapanood ko. Lord, hatakin mo ako sa galit na sinisira ang pamilya ko. Lord, iligtas mo ang anak ko sa mga barkada niya. Lord, hindi ko kayang mag-isa. Lord, I need you. Yun ang ibig sabihin nun. It is a violent act. Yan yung prayer na, Lord, kailangan kita. Sino dito ngayong Sunday na ito, siya'y naniniwala, Peirasmos is not your ending, Rise is coming. It means, hindi ka nagtatapos sa bumagsak ka sa tukso, hindi ka nagtatapos sa napabagsakan ng pagsubok, magtatapos ka sa sitwasyong inangat ka ng Diyos. Today is your rising moment. Today is your deliverance. Sino dito ang handang-handa na? It is your moment of rescue. Ngayong araw na ito, alam mo, pag sinabi mo, Lord, tulungan mo kami, biglang ang langit ay kikilos. There always a divine intervention. Ito'y paghila ng Diyos sa iyong buhay. I don't know kung saan ka nakalubog ngayon. I don't know kung anong Peirasmos na pinagdadaanan mo. You are under temptation. You are under pressure, trials, and testing ng buhay. I don't know kung nasaan sitwasyon ka ngayon. Pero isa lang ang sigurado ngayong araw na ito. Today is your day of deliverance. Kaya pala, everyday sinasabi mo, Lord, iligtas mo kami. Ibig sabihin, Lord, everyday hatakin mo ako. Lord, everyday hawakan mo ako. It is a violent act. May I call the keyboardist? Napakagandang prayer. Lord, wag mo kaming hayaang matukso. Hindi ang ending ay yung babagsak ka. Ang ending ay yung ililigtas ka. Now, sino po dito ngayong oras na ito is so ready na alam niya sa kanyang sarili, merong kaaway eh. Amen? Merong kaaway. You need rescue. Kailangan mo ng rescue. Kailangan mo ng pagkilos. Now, ito lang ang kailangan mong gawin. Pangalanan mo yung kaaway sa harap ni Lord. Huwag basta, Lord, lahat po ng mga mangyayaring masama sa buhay ko, ay akin po pinagpe-pray, iligtas mo po ako. Walang basta yung ganun lang. Be specific. Lord, in the name of Jesus, nire-review ko ang espiritu ng addiction, kahirapan, pride, depression, division, anything na alam mo sa iyong sarili, ano bang hold sa iyo ng kaaway? Saan ka ba nakalubog ngayong oras na ito? Saan mo kailangan ng deliverance? At ngayong araw na ito, ito'y papangalanan mo kay Lord. Sasabihin mo specifically, hindi, Lord, kilala mo ako. No. Papangalanan mo yung kaaway na you will be specific. Lord, in the name of Jesus, nire-rebuke natin ang ganyang uri ng spirit. Espiritu ng kahirapan, whatever it is. At ito ang matindi. Number 2, i-apply mo ang dugo ni Jesus. Blood of Jesus. Alam mo, ngayong oras na ito, if you are praying for someone, praying sa iyong sarili, Lord, after mo rebuke all the works of the enemy, Lord, sineselyuhan ko po ng iyong banal na dugo, ang aking isip, ang aking espiritu, kaluluwa, Lord, ang aking buong pagkatao, ang aking puso, mula ulo hanggang talampakan, I sealed it with the blood of Jesus. Why? Lahat ng may dugo ng Panginoong Yesus. Ang sabi doon, nilalampasan kayo ng salot at hindi kayo maano. There is something in the blood of Jesus. If you are praying for your business, praying sa inyong work, Lord, lahat ng bagay na ito, lahat ng bagay, tao konektado sa akin, anything na connected sa iyo, Lord, I sealed it with the blood of Jesus. Amen. Gamitin mo yung authority na binigay sa iyo. Binigyan kayo ng Diyos ng kapangyarihan, yumurak ng mga ahas sa lakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi ka nagmamakaawa sa demonyo. Sa Diyos ka humihingi ng rescue at inuutusan mo ang mga masasamang espiritu na yan ay umalis. 4, isara mo ang pinto na binuksan. Ibig sabihin, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ano yung mga pintong kung bakit ang kaaway pumapasok sa iyong buhay?
unforgiveness, tell it to God. Lord, pinapatawad ko na po siya, in Jesus' name. Your secret sin, Lord, inaamin ko na po, Lord, ako'y patawad. Lord, patuloy mo ito ngayon, Lord. Whatever it is, what kind of spirit na tingin mo na mayroong entry point sa iyo ang kaaway, kung bakit ang kaaway nakakakilos, isarado mo lahat ng pinto na yon, ihingi mo ng tawad sa Diyos. At higit sa lahat, punuin mo ang iyong buhay. If you surrender everything to God, palitan mo ang buhay mo nang ikay naglilingkod sa Diyos. Hindi pwedeng pinaalis mo ang kaaway pero walang titira sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, ang espiritong iyong pinaalis ay aalis. At yan ay babalik dahil titingnan kung wala nakatira. Kung wala ulit nakatira sa buhay mo, babalik yan, magsasama pa yan ng 7 kasama. That is biblical. So yun ang ibig sabihin. After mo ngayong oras na ito, i-deliverance. After ngayong oras na ito, alisin ka ng Diyos sa sitwasyon na yan. Huwag mo nga hayaan na same routine. Ilagay mo ang iyong sarili sa paglilingkod. Ilagay mo uli ang iyong sarili. Punuin mo ang iyong sarili sa discipleship. Punuin mo ang iyong sarili ng mga panlangit na gawain. Bakit? Hayaan mo ang Diyos na uli ang pumuno ng iyong buhay. Sino dito handa na at excited na sa kanyang rise? Sino dito ngayong oras na to excited na, is so excited telling to God, Lord, iligtas mo kami sa masama. You will be specific. Lord, iligtas mo kami sa kahirapan. At alam mo, every time you're telling it to God right now, hindi yan pabebeng tawad, hindi ang pabebeng paghingi lamang sa Diyos, kung hindi ang langit ngayong oras na ito'y nakabang, anong rescue, anong deliverance ang kailangan mo. And today, kikilusan niya ng Diyos. May you please stand right now? Come on, close your eyes. Ngayong oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, are you excited? Excited ka ba kung saan ka ng Diyos kukuhanin at kung paano ka ililigtas ng Diyos sa sitwasyon na yan? Guys, listen. When you are praying to God right now, Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na yan. Ang sinasabi mo, Lord, agawin mo na ako sa kamay ng kaaway. Lord, atakin mo na ako sa kamay ng kaaway. Iligtas mo na ako, Lord, sa pinakamarahas na paraan. Alam mo yon, si Jesus ay hindi bababa dito. Ba't sasabihin, Satan, baka naman pwedeng bitawan mo na yung anak ko. Hindi ito peace talk. Ang gagawin ng langit, warfare. Amen. Ang gagawin ng langit, kakaibang pagtubos sa ayaw man o sa gusto ng sitwasyon na yan, ililigtas ka dyan ng Diyos. Kahit gaano ka-difficult, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan, Pastor, parang imposible. Yes, yan ang sinasabi ng sitwasyon. Pero, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ang tangi lang pwede magligtas sa'yo ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagpayag, ang Diyos ang magbabalik. Come on, sing this song. Come on, declare. Habang dinideklara mo yan, naniniwala ka na ang kamay ng makapangyarihang Diyos ngayong oras na ito. Hindi ito simpleng prayer. Ito'y prayer ng desperado. Prayer na alam mo, Lord, ano man ang pinakahawakan ng kaaway sa aking buhay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Hindi
na ito simple prayer. Ito'y desperadong panalangin na sinasabi mo, Lord, rescue me. Lord, I need your deliverance today. I got His healer, awesome in power. I got. Come on, be specific right now to God. I got Anong rescue ang kailangan mo? Lord, iligtas mo pamilya ko. Lord, iligtas mo ako sa depression. Lord, iligtas mo po ako sa pinagdadaanan namin. Lord, iligtas mo po kami sa kahirapan. Lord, iligtas mo po kami sa kasalanan. Sasabihin ko sa iyo ngayong oras na ito, Reese your 911 emergency word. Hindi mo sinasabi kay Lord, Lord, pag may time ka, Lord, baka pwede. Kung hindi sinasabi mo, Lord, now na. Lord, urgent. Lord, ngayon na. Yung kamay mo'y kumilos na. Yung kamay mo'y gumawa na. At sinasabi ko sa iyo ngayong oras na ito, ang authority ng langit ay mas mataas sa kahit na anong authority pinangahawakan ng kaaway sa iyong buhay. Sinasabi ko sa iyo ngayong oras na ito, ang Diyos na tutulong sa iyo ay mas mataas sa anumang pagbigat, sa anumang sakit, sa anumang pinagdadaanan mo ngayong oras na ito. Come on, raise your head and tell it to God, Lord, iligtas mo ako, iligtas mo kami. Lord, tulungan mo kami ngayong oras na ito. Then what you said it again. And if I got it for us, then who could ever stop us? And if I got it with us, then what you said it again. And if I got it for us. Lord, putulin mo yung mga kamay ng kaaway, mga panguhol ng kaaway sa buhay ko. Whatever kind of hands na yan. In the name of Jesus. Reset means pag-amin na, Lord, lubog na ako. Lord, nalulunod na ako. Lord, I need you right now. It is not telling, hindi mo kailangan ngayong oras na ito ng sermon ni Lord. Hindi mo kailangan ngayong oras na ito na sasabihin ng Diyos. The Lord is saying, nak, mamaya ka na magsalita. Ito ang kamay ko. Kunin mo ang kamay ko. Today is your deliverance. At sasabihin ko sa iyo, ang pagtubo sa iyo ng Diyos ngayong oras na ito, full force, gera ng langit sa sitwasyon mo ngayong oras na ito. Hindi ito peace talk sa sitwasyon. God is saying, God is commanding, ikaw na nangangailangan ng deliverance, ikaw na nangangailangan ng tulong ngayong oras na ito. Kikilusan ka ng Diyos, gagawa ang Diyos, aatakin ka ng Diyos. Come on, declare. Come on, declare this song, declare this song, declare this song. Declare. God is for us, then who could ever stop us? And if God is Come on, declare. Yung nananampalataya, yung Reese moment, desperado, hindi pa bebe. Desperadong panalangin. Hindi pa be, alam mo sa sarili mo yan kung saan mo kailangan ng rescue. At hindi aksidente ang salitang ito. Lord, do not lead us into temptation, but deliver us. But deliver us from the evil one. Declare, declare. Stop us. And if our God is with us, declare. What you said it again. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what you said it again. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what you said it
bawat karamdaman. Lord, rescue me sa conflict. Rescue me sa anumang pinagkakautangan ko. Lord, rescue me sa anumang sitwasyon ko. Steady to get. Rescue me in Erasmus moment. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Lord, rescue Our us God is greater. from our recent My moments. God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. The hand of awesome God, in power. ang kamay ng Diyos ay kumikilos na. Ang kamay ng Diyos ay inaabot na, pinapakialaman na ang sitwasyon na yan. I don't know kung gaano katagal na yan. I don't know kung gaano kalalim na yung pain na yan. I don't know ano mang bigat na pinangawakan na yan. Isa lang ang sigurado, under pa din yan ng Diyos. Under pa rin yan ng Diyos. At kapag ang Diyos na ang nagsabi, wala nang magagawa ang sitwasyon na yan. Wala nang magagawa ang kaaway na yan. Today is your deliverance. For the last time, pray to God, Lord, agawin mo ako. Be specific. Lord, agawin mo ako sa sakit na ito. Lord, agawin mo ako, Lord, sa sitwasyong ito, Lord. Ayusin mo, Lord, ang pamilya ko. Lord, ang tatay ko. Lord, ang nanay ko. Lord, ayusin mo, Lord, ang sitwasyon nila. Lord, sa iyong mga anak, Lord, iligtas mo. Our God is greater, our God is stronger. You are higher than any. Nak, sa PowerPoint, kindly present Matthew 6:13. Yung first slide. Awesome in power, our God. We will declare this verse every single day ng ating buhay. Matthew 6:13. First slide. Are you ready to declare it with full power? At alam nyo, ito'y prayer na tinuro ni Jesus. Ibig sabihin, it is effective. Putol ang lahat ng pinangahawakan ng Diyos sa iyong buhay. First slide. Come on, let's declare, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Anak, yung Tagalog. Punong-puno ng deklarasyon ngayong oras na ito. Lord, wag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Declare that, Lord, iligtas mo kami sa masama. Alam mo, habang dinideklara mo yan, walang nagagawa ang kaaway, walang nagagawa si Satan. Napapakamot yun sa ulo ngayong oras na ito. Wala na. Sinabi na ang panalangin. Iniligtas na sila ng Diyos. Today, tanggapin mo na niligtas ka na ng Diyos. Niligtas na ang pamilya mo. Niligtas na kung saan man kailangan mo ng rescue. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We worship you. In Jesus' name, everybody say, Amen and amen. God richly bless you.
praise. Okay po, so proceed po tayo sa ating tithes and offering. So, i-share ko lang po sa inyo ang verse na nanggaling po sa 2 Corinthians 9 verse 8. Ang sabi po dito, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, tayo po ay pinagpala na talaga. Yung pagpapala po ng Diyos ay nararanasan na po natin yan. Nare-receive na po natin yung lahat ng ating mga pangangailangan. So, this time, ito po yung oras na tayo ay magbabalik po sa Kanya ng ating tithes, na kung saan yun ay ipinagkatiwala din po sa atin, na kung paano po natin ito ma-handle, at kung paano po natin ito ibinabalik sa Kanya at ipinagkakatiwala po. Okay po, so ang lahat po ay pwede po magsulat ng inyong prayer request dyan sa white paper po sa loob ng brown envelope. So yan po ay ipinapanalangin po ng finance team, at I pray po na ang bawat isa po, at thank you so much sa lahat po ng may generous heart na patuloy na si Lord ang tinataas at pinaparangalan every time na tayo po ay nagbibigay. Dahil ito po ay pagpapakita na kung paano po natin ibinabalik kay Lord at kung paano po natin inihahayag sa buhay natin na tayo ay binebless na niya. Okay po, so pag-pray po natin, let's close our eyes and bow our head. In the name of Jesus Christ, Father God in heaven, patuloy na pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Thank you so much, Panginoon, for all the blessing that you have given us, God. In Jesus' mighty name, Lord, sa mga oras pong ito, hawak namin ang aming tithes and offering. Lord God, ito ay ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, na may kagalakan, na may katapatan, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Lord, ito'y pagpapakita na kami ay pinagpala mo na una pa lang, God, in the name of Jesus Christ. At bilang pinagkatiwalaan mo, in Jesus' mighty name, Lord, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang aming 10% at ang aming offering, Panginoon, ay patuloy nga po na ito'y nanggagaling sa aming mga puso, Lord God. Ito'y salyuhan mo ng banal mong dugo, ito'y magagamit for your glory alone, for your temple, God, in the name of Jesus Christ. At nagdi-declare ako sa buhay ng bawat isa na nandito dito, Panginoon, na manifestation, Panginoon, ng lahat ng blessing, lahat ng favor, Panginoon, abundant blessing, God, in Jesus' mighty name. Patuloy nga po, Panginoon, na mas gagamitin mo pa ang bawat isa na maging pagpapala sa maraming tao, God, in the name of Jesus Christ. Lord, muli, maraming salamat. Ito'y salyuhan mo. Patuloy ang pagbabalik ng papuri, pagdakil at pagsamba sa tanging mong pangalan, in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Masang pagpapala aking naranasan. Di ako kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Ang marakas ang pagpapala aking nakamtanan. Marakas ang pagpapala aking nararanasan. Praise God. Praise God. Later po, dahil para tayo ay kumpleto pa, to all the leaders becoming a group leaders, after po ng ating gawain ay wag po muna kayong umalis, just only 5 to